Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Ngayong Biyernes ay First Friday din po. At sa ating mga devotees ng First Friday Devotion, malamang nagsimba na po yung mga yan. Ako po si Karen para sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang inyong paboritong radio station. Ngayong araw na ito, naku, parang hindi yata makakarating si Among Jean, naulanan yata at hindi makatawid sa tulay. Pero may kasama po ako dito sa booth, si Chin Chin. Magpakilala ka muna, Chin. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Chin Chin, ang inyong makakasalo. Isa po sa makakasalo ninyo ngayong tanghaling ito. At malapit na, Chin, di ba? Maririnig ka na rin. Isang sorpresa yan kung saan maririnig si Chin Chin sa ating mga programa, no? Ngayong araw na ito, nakakatuwa Feast of the Guardian Angels din. At kailangan namnamin natin yung pag-celebrate ng kapistahang ito kasi next year, linggo, ang Feast of the Guardian Angel. So, hindi siya lumilitaw sa kalendaryo. 'Di ba, Chin, kapag linggo kasi ang kapistahan, yun ay medyo may pinapasubali muna. Kasi iba yung Sunday. Nako, may itatanong ako mamaya sa iyo, Chin. Yung ating mga listeners, binigyan ng assignment ni Among Jean. Sino yung kanilang mga guardian angels daw? Ikaw din, 'di ba? May ganong experience at may karanasan na yung guardian angel ramdam. Ay, opo. Palagi po. Oo nga, talagang yung guardian angels natin kung minsan hindi lang natin pansin, pero nandyan sila at umaantabay. Kung tayo man nakakalimutan natin, tama ba? Opo. Sila kung minsan nakakalimutan natin, pero yung mga guardian angels natin, hindi po sila nawawala. Tama, hindi tayo nakakalimutan. Sa araw na ito po, i-text lang ninyo yung kung ano yung inyong mga kwento ukol sa guardian angels, kung ano po yung experience ninyo ukol sa inyong mga anghel de la guardia, at kung may experience din kayo ng pag-celebrate nito nung kayo po ay mga bata. Kasi 'di ba usually yung mga Catholic schools talagang nandyan yung kapistahang yan. Hindi nila pinapansin na kung minsan yung mga catechists hindi lang nila pinapansin. Tapos yung mga bata pala, excited pag Feast of the Guardian Angels. Ayan, nandito na po ang ating si Among Jean. At tinulungan ng tumawid ng Guardian Angel niya. Iwanan nga ako ng Guardian Angel ko. Hindi ako binigyan ng parking. Hindi. Ibang angel yata yun, Among. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong anghel. Si Among Jean po pala. Si Among Jean. Nakakatuwa, Among. Kanina may kwentuhan kami ni Chin Chin kasi may experience itong si Chin na talagang yung guardian angel niya, o hindi ko alam kung mismong guardian angel niya, pero damang-dama daw talaga yung mga guardian angels. Pero bago yung ating kwentuhan, ibigay muna natin, Chin, yung text line numbers. Ito yung para sa smart. Para po sa ating mga nakikinig na gustong mag-text o magtanong sa ating pong topic ngayon, ito po ang mga numbers na pagsesendan nyo. Para po sa mga smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At sa Globe naman po, 0917-363-3738. Para sa mga Sun subscribers din, sige, ako na lang magbibigay.
para sa ating mga Sun subscribers, maaari po ninyong i-text sa 0923-231-4124. 0923-231-4124. Ayan. At habang tayo ay nagte-text at habang tayo'y nagkukwentuhan at nais nating ipaabot dito sa radio station, makinig po muna tayo ng isang magandang tugtugin. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo, sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa pari hanggang hulo. Malaon na naming pangarap, paghari mo sa silangan. Pananampalataya, namising-mingas ng araw, sintatag ng kabundukan, sinlawak ng karagatan, kailan may di pag-ibihag, bayan mo sa kasalanan. Tanghal sa tanahanda ko, ang banal mong sagisag, ang sumpa ng karimlan, di magtatagumpay. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo, sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghari kang tunay sa pari hanggang hulo. Maghari kang tunay sa pari hanggang hulo. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among, Yes. yung awit pong yun, di ba, pang First Friday? Yeah, first Friday ngayon. Yes, First Friday ngayon. At may special occasion din na hindi lang Feast of the Guardian Angels. May nagba-birthday ngayon eh. Dami. Sino po yung unang gigreet niyo? Sige. Ano ba yan? Guessing game? Yung mga kaparokya ko, may isang magandang ale na may birthday ngayon eh. Sino? Yung tagagasak na asawa ng gwapong... Oo, si Mrs. De Dios. Kaya, yung patay pala yung microphone ko. Hindi ko Ay, nakita. naku. Hindi naman po, mahina lang. Oo. Pero, yun, birthday ni Tita. Tita Chofi. Teofila. Teofila. Kala ko Teofista. Oy, ginread ko na sa Facebook kanina yan, no? Ay, ang bilis naman Oo, talaga. nakalagay doon. So, birthday nga niya. Nakalimutan ko nga. Oo nga pala. Happy birthday po, Madam Chofi. Naning Tau. Makipanganta mo po, Tatchin. Pag may invitation, makikikain. No? Ay, kami po, pumupunta na lang bigla. Yeah. Sana si Madam Chofi, kinausap niya ngayon yung kanyang guardian angel. Kung naalala pa niya.
Sa tingin ko naman kasi angel din naman siya. Kasi kahapon di ba napag-usapan natin, parang ang attitude ng maski tayong mga Katoliko, na parang ang mga guardian angels ay pambata lang. Tapos pag tumatanda na, kasi kanina sa mass ko sa 7 a.m., sabi ko dun sa mga taong nagsimba kanina, sino pa ba sa inyo nagdadasal ng angel of guard, my guardian dear? Tapos uminto ako, tinuloy ba naman nila? Ay, sabi ko dahil pa rin nagdadasal sa mga matatanda. Kasi kaya nalagay yung mga guardian angels ay parang natanim sa isip natin pambata lang. Dahil nga naman dun sa magpunta ka sa Angeles kay Bishop Ambo, makikita mo yung guardian angel dun na pagkalaki-laki, ang kasama niya, batang maliit. Batang maliit na inaakay po ba? Hindi, hawak-hawak niya yung kamay. Tatayran no? Tinatahid niya siya. Tinatahid siya. Kaya yung sabi ko, sa katedral siguro ang papagawa ko ng ibang klaseng guardian angel. Para Yung naman guardian angel din, bata-bata naman, pero yung hawak-hawak niya sa kamay, isang matandang EMDC, saka isang matandang kolektora. No? pwede. Nabanggit ko na yan kanina. And I'm thinking seriously na para naman mabalik sa ating kaisipan na ang guardian angels ay hanggang tayo'y may kaluluwa. Andyan ang guardian angel. Alam mo ba sa seminaryo may practice na parang guardian angel noon? Ay, paano po yan? Pag neophyte ka, pag anong tawag nila doon, yung infima, yung mga first year, pag bagong pasok ka pa lang, pag bagong tanggap ka sa seminaryo, may ina-assign sa yung old-timer na angel ang tawag mo doon. Ikaw ang kanyang soul. So kung ikaw yung angel, ibig sabihin, good example ka po dapat? Dapat, yes. Alam mo kung sino yung naging angel ko? Sino po? Si Father Bogs Moraleja. Ay. Mas maitim pa sa akin yung kanyang budhi. Hala, sa kalokohan, no? Lagot Sa kalokohan. Kasi sabi, yun ang angel mo sa seminaryo, ay mga ano na yan, no? Mga datihan na. Sabihin pa, yung mga kapilyuhan ng mga seminarista. So, una mong natututunan, hindi katinoan, kung hindi yung kapilyuhan. Kalokohan. They're supposed to be guiding you lang anong mangyayari sa'yo sa loob para hindi ka mawawala. No? Kaya seriously speaking, yun nga si Hapong Bogs Moraleja. He was third year high school yata, tapos ako first year college na. Mas bata siya sa akin. Pero po, siya yung angel niya. Siya ang angel ko. Salamat sa Diyos, hindi na ngayon. Nung kayo, Among, nung kayo na yung naging angel, sino po yung inyong soul? Hindi. Nung umalis na ako sa seminaryo noon ng MGC, nasa UST na ako. So, pag sa major, hindi na practice ang angel. Naku, ibig sabihin, walang ginaid si Among, kaya hindi ko alam kung nagpapasalamat yung... Pero alam mo, kahapon pa natin pinag-uusapan yan, Karen. Opo. Yung mga particular purposes talaga, na isa sa mga alam natin, dapat nating talagang tandaan na purpose ng mga guardian angels ay yung they defend yung function nila talaga. They defend those of whom they have charge against the assaults of the demons. Assaults of the demons. Oo. Chin, ano yung intindi mo doon? Pag sinabing assaults of the demons, Kumbaga, sila yung mga kumukuha ng atensyon mo. pwede. Talagang, ano po yun, Among? Tukso. Assaults of the demons. Kasi pag Hindi, assault- ito, demonyo talaga sila. Pag inassault ka, ibig sabihin talagang sinalakay. Yes. Yung pagsalakay ng mga demonyo, no? Kasi kung totoo ang mga anghel, di kasi totoo din ang mga demonyo, no? Opo naman. Aha. Naniniwala tayo doon. Kaya nga, Yes. di ba yung may mga litanya tayo kay San Jose, kung Mhm. kani-kanino yung sinasabi lagi na terror of demons. Yes, Ganun. Ibig totoo sabihin, yun. totoo yung mga demonyo. At Among, di ba, nasa Bible din po yun, Mhm. nasa scripture na talaga Oo. may demonyo. At talaga if given the chance and the opportunity, at kung wala lang tayong mga siguro talagang mga guardian angels, the demons can attack us, huh?
Kasi kung ang paniwala ko, ang alam din natin, kung ang Diyos ay naglagay ng isang guardian angel sa bawat isang kaluluwa, I am sure si Taning, sa bawat isang kaluluwa, naglalagay din ng guardian devil, no? Baka hindi lang po isa. Hindi lang. Baka po, yun, may mga, di ba, yung pag magkasama-sama pa naman yan, legion ang pangalan, no? Tama. Ay, nako. Oo. Mas nakakatakot talaga sila. Pero among kanina tinatanong ko si Chin, yung kwentuhan natin kasi mula nung isang araw, nung Feast of the Archangels, dinidiscuss natin kung sino tong mga to, kung may mga... Alam ko kung sino yung angel niya, no? Ni Chin. Chismisang katoliko na naman. mo. Oo, tatanungin ko nga sana kung may radyo siya ngayon. Ay, nakikinig po siya kasi tinext ko. Ala. Sabi ko, makinig ka. Pakiramdam niyo po. Dapat nagtatrabaho siya ngayon. Break ngayon. Oo nga pala, lunch break ka. O, diba, chismisang katoliko talaga. Maiintriga na yung ating listeners. Ano yung pinag-uusapan natin. Pero, yung seryosong tanong, ikaw ba, Chin, may experience ka o may karanasan na naramdaman mo yung guardian angel? Actually, Ate Karen, everyday Everyday. Yung tipong pag-aalis ka ng bahay, susunduin diba? ka niya. Ay, iya mo, aliwaya po ito. Ay, bayo ka lang. Tatad na ako pa po nito. See? Pero hindi yon. Opo. Iba yung guardian Opo. angel na okay. Ita pong aldoldo, mama ko katakimbale. Ita pong aramdaman yung gagayad na kayo And then, atin pa po, special ya po ini. Anyang thesis defense ko po. Sobrang karog. Siyempre, kasi in thesis, it will make or break you Manyari Opo. kang pasado ka na sa lahat. Sa thesis, hindi ka pasado, di ka pa rin gagraduate. Ita pong, I feel you po na in-encourage na kayo na, uy, galingan mo, makanta. Kasi pag may apasa rin ala. Walang mangyayari. Balik 4th year ka. Balik 4th year ka. Ita po, may enlightened ya po yung mind ko. Talagang galingan ko po yung pamanyagot. Kareta pong panelist. In defense. So talagang... Inspiration sila yan. Ayun. Bibigyan kanila ng inspirasyon. At pasado naman, Chin. Opo. Yes, of course. Si Chin po ay isang graduate ng journalism. Kaya sabi namin kanina, 'di ba? Maririnig niyo siya every now and then dito sa ating radio station. Yeah. At among yun, may experience si Chin na ganun yung sabi niyo, inspiration. Kayo sa tingin ko, yung guardian angel niyo overtime Ang dami, Na-stress. Nasa-stress. Di ba kakapon nasabi natin yung mga guardian angels, kung bibigyan natin sila ng we try to picture them, no? Bibigyan natin sila ng we give them some human traits, no? Halimbawa, dahil tao din naman tayong kanilang mga ginaguide, ano? Opo. Palagay ko sa pagbata pa lang, madali yung trabaho ng mga guardian angels kasi mga inosente pa yung mga bata. All they need to do siguro is they really watch them against the attacks of the devil. Kasi ang bata, takot talaga sa demonyo yan, di ba, no? And they fall victim to the devil. Sa pagmatanda ka na, medyo mahihirapan siya ng kaunti kasi we consort with the devils na pag tayo. Nakikipaglaro na rin tayo sa mga demonyo. Kasi iba na yung mature na tayo, no? Lumalabas na yung, anong tawag dito, yung kayungyungan, no? Our tendency, our leanings to sin. So in a way, we consort, no? Para bang nakikikampihan na tayo, nakikipagligawan pa tayo sa demonyo. Makisapakat na yes, dahil appealing na sila sa atin. Sa mga bata hindi appealing ang mga demonyo. Kasi mga bata tatakot yan sa demonyo. Tayo hindi no? Lalo't pati pag ginamitan ka na ng demonyong kanyang pagpapanggap at ipakikilala niya sa iyo na yung isang masama ay mabuti, no? Then you try, no? Doon nagiging stressful ang trabaho ng guardian angel mo.
Diyos ko, ba't naman ganito si Among Jean, ano? Mamaya mabait, mamaya matalikod lang ako. Ayun, iba na naman yung pinakikinggan. Siya pa naman ay iisa lang. Itong mga demonyo, pagkadami-dami, di ba? Sabi mo nga, hindi lang isa siguro nilalagay ni Satanas. Siguro, kasi alam niya, di ba? At saka, di ba po sinasabi nila, kung saan daw yung places of worship, where God is worshipped, talagang dun sila naglalagay ng marami. Kasi, sino nga naman yung pahihinain mo? Yung kakampi mo na. Natural, yung pahihinain mo, yung kalaban. Kaya po, pag masama ng tao, huwag nyo nang tawaging demonyo dahil redundant na yun. Kapag ang isang kaaway mo ay ugaling masama na, huwag mo na tawagin demonyo, sayang lang yung wawa mo. Kasi, ano pong itatawag sa kanila, Among? Hindi mo na dapat tawagin demonyo. Kasi yun na yun. Siya na yun eh. Mababait naman. Kabaligtaran po. Yung pag tinawag kang demonyo, oy, demonyo ka. Ibig sabihin kasi, mabait ka talaga, nakagawa ka lang ng hindi maganda. Pero pag madami, puro pangit na yung ginagawa mo, hindi ka na dapat tawagin demonyo. Kaul na. That's you. That's Naku. you. Eto, may texter tayo. Si Mang Amando to eh. Yung text niya sa atin, yung sagot daw dun sa question ni Among Jean, yung assignment na binigay niya yung kahapon. sino ang mga angels mo sa buhay. Yes. Yung sagot po niya, ito. Truly, I say to you, nako, mababagsik yung mga guardian angels ni Mang Amando. Yung mga archangels eh. Sabi niya, my guardian angels are Saint Michael for his power to ward off evil in whatever form. Saint Angel Gabriel for carrying my petitions before God, and Saint Raphael for healing of my spiritual infirmities and iniquities. Salamat po, Among Jean. Oy. Pinakyaw ni mga Mando. Oo nga. Baka naman consultant angels. Sa bagay, yung mga yan eh. May consultant. But we all call upon these ones. So we can all claim them. Kasi tanto, hindi naman sila material na tao, no? Opo. O material na beings. Kaya they can be present in almost like any spiritual being. Among, yung mga Santo Papa po ba natin, sa tingin ninyo, ginagabayan pa rin ng guardian angels at hindi naman sila nahihirapan? Lalong dapat, no? Sa tingin ko mas mahirap. Oo, kasi the more, lalo na siguro, pag prone ka sa atake ng mga masasama, no? All the more matindi, no? Di ba kahapon pa sinasabi ko, kung sa mga bata magaan, pag lalo na pag matanda na tayo, all the more we will need these guardian angels, no? Kasi nga, they all the more we have the need to be preserved from all occasions of sin, no? All the more na tayong mga naliligaw ay dapat makabalik parati sa tamang daan, no? Sa matuwid na daan. Matuwid. Yung totoong matuwid to, no? Sa katuwiran ng Diyos at ng Diyos. And they also help us to rise again. Yun ang isa sa mga, ito yung isang function pa din ng guardian angel, no? Kapag ikaw daw ay nadapa, by God's grace, sila din yung tutulong sa'yo upang ikaw ay makatayong muli. Naisip ko lang po, natanong ko yun, Among, kasi naalala ko si Pope John Paul II. Di ba nung siya inatake, inassassinate? Ni Aliad siya. Ano yung nangyari sa kanya? Nakabangon kagad eh. I mean, nakabawi. Tinamaan siya, pero hindi naging fatal, obviously. Matagal pa siyang nabuhay, di ba? Sa tingin ko, yung guardian angel niya, alisto. Oo. Yeah, totoo yun. Tapos, yung mga sunod-sunod, si Pope Benedict din, di ba? Katakot-takot yung mga batiko sa kanya. Kasi, natatandaan mo yung isang babae, yung dinakma siya. She tried to she grabbed him from behind na muntik kang matumbang papa. Yes, matanda na siya noon. Lumundag siya from among the sa barricade. Ayun naman kasi may problema. Pero, yun pa rin, feeling ko si guardian angel ni Pope Benedict, talagang alisto at agad-agad, di ba? Tapos ayan, si Pope Francis naman, sabi niya, di ba, sumusunod naman daw po siya sa protocol. Kaya lang yung mga pinaggagawa kasi niya na nais din, na tama naman yung ginagawa niya, na nais niyang lahat ng tao maging accessible siya.
sa tingin ko yung mga guardian angel, yung isang guardian angel ni Pope Francis, kung ang angel ay nagkaka-heart attack, mamit-amit na eh. Mm-mm. 'Di ba? Ikaw, Chin, may kwento ka ba na yung guardian angel talagang ramdam? May share po ako, Ate Karen. Sige. Hindi po siya sa akin nangyari eh. Mhm. Doon po sa pinsan ko, last year lang po ito nangyari. Alam po natin na tayo pong lahat may guardian angels, Mhm. no? Siya po, hindi po namin alam kung sakit po yun or what. Kasi, sabi po nila, parang sinaniban daw po siya. Mhm. Kasi po, nagwawala po talaga siya. Tapos, sumisigaw po siya. Iba po yung mga Boses mata niya. niya. Opo, Mhm. nakakatakot po talaga. Mhm. Sa mga panahon po kayang yun, nasan po yung guardian angel niya? Naku, Among. Paano yung tanong na yun? Natakot din siguro. Kasi, Yung mga demonic possessions na gano'n. No? Bakit? Ano ba nangyari kaya? Sa Book of Job, di ba? May papahintulot ang demonyo kasi naligaligin ang tao. There are moments na sa divine, with the divine anong tawag dito? With divine providence, so sa permission ng divine providence, certain evils begin to be parang naa-allow sila. Pero katulad nung nangyari kay Job, sabi niya, sige, pahirapan mo siya. I will allow you na pahirapan mo ang aking aliping si Job, pero wag mo lang angkinin ang kanyang pag-iisip, no? So ligaligin mo siya. Maybe psychologically even. pwede. Oo. Actually, di But ba? only to prove to you na matapat siya sa akin. Ayun. So, test. To test Pwedeng us, test. no? Yung, To test the person, hindi mo kaya yung people around you, Opo. that they are allowed. Actually, Hindi nangyayari yun. kung minsan kasi pag ganun yung sitwasyon, makikita mo parang naka-clarify, di ba? Lumilinaw kung ano talaga yung tama at mali, at pagkatapos ng test, mas maayos yung pagkakita natin. Kasi kumbaga in Kapampangan na lingkas sa tunay kuli. Mhm. Pero yung kwento mo mismo, Chin, pwede naman kasing alamin muna, di ba? Posibleng psychological yung Opo. issue, o baka naman mamaya na-stress. It happens eh. Oo. So, kailangan i-check din kung psychological o talagang may possession. At kung may possession din, ang mga exorcists, buti na lang nagbasa ako kagabi. Yung mga exorcists, kasi dala ni Chester, kita ko yung libro, no? So meron din akong copy nun. So, I opened it up. Anyway, nakalagay doon, pag na-certain din ng isang exorcist, kung okay, ito'y demonic possession talaga. Ang aalamin mo ngayon, paano nagsimula yun, no? Kung minsan, may mga demonic possessions din na, may mga possessions ng mga masasamang espiritu na kung minsan nasa kagustuhan din nung napossess. Opo. Oo, kasi halimbawa, yung mahilig ka sa mga Ouija board, O yung mahilig ka dun sa mga Hula-hula. napahilig ka sa mga hula-hula, no? Napahilig ka dun sa mga paggamit ng mga gadgets na may kaugnayan sa kaalamang itim, no? In the Opo. black na maski alam mong bawal yon, tapos pinapasukan mo, kaya yung mga Katoliko sila, and yet nagpapahula Naniniwala po sila, sila sa oo, ganun. o kaya naniniwala sila sa mga kulam-kulam o dun sa mga occult na mga ganyan, ay para mong dinidispose ang sarili mo, pinubuksan mo yung sarili mo dun sa mga bagay na lalo't pati kung ikaw ay nahihilig, makita mo, baka ganun malimit kung minsan ang magiging demonic possession, no? Hindi na nga siya mahihirapan nun kasi ikaw mismo binubuksan Opo. mo yung sarili mo. Kumbaga, Among, yung tao pong yun, yung mismong nagpapalakas ng loob ng demonyo. Yes, no. Yun ang isang posibilidad. O yung isang possibility naman na talagang the person falls victim to the manipulations of the devil, no? Yung siguro yun yung isa dun sa mga na hinahayaan dahil mahina siya,
upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya tulad ng sinabi ni Karen kanina, doon mo makikita kung lalong tumitingkad ang tama at ang mali, no? Diba, yung isang batang dalagita, no, na talagang authentic ang demonic possession niya, ay basta sinaniban lang siya talaga, wala naman siyang psychological disposition sa ganun. To prove the might of God, lalo na pag ginawa ang exorcism at nanalo. So yun ang isang pruweba sa atin naman ngayon ng kapangyarihan ng kabutihan ng Diyos. Tama. No? Things are allowed only to tell us, no? Of course, ako dalangin ko sa Diyos, wag wag ho ako ha, yung iba na lang. Kayo na lang magpapalaya sa among, pero wag kayong ipoposes. O nga, baka mamaya si Karen na lang ho. Ako mag-exercise. Para iniisip ko tuloy kung gusto ko ba yun. Ako, etong yung isang angel ni Chin ay nag-text. Sabi niya, even Jesus told his disciples na meron daw angel. Ang sabi daw niya, see that you despise not of these little ones. Nagsimba siya ngayon. For I say to you that their angels in heaven always see the face of my Father who is in heaven. Galing sa Matthew 18. O, diba? Talagang yung angel ni Chinchin nagte-text pa among. At ako pa yung tinext. Lagi po siyang nakikinig. Oo. Ate Karen. Yan naman yung gusto ko eh. Oy, Karen, dito, meron Yan. tayong magandang text dito. Hindi na natin sasabihin ko sino, nag-text lang. Kayo po ay parang, thanks to Kwentuhang Katoliko, para daw tayong guardian angels, kasi pag may mga mabibigat silang naiisip, may mga suliranin, nakikinig daw sa atin, nakakapulot. Ang dami natin tinatapong kasi, kaya ang dami nilang pinupulot. Nako, yung mga angels po ninyong naghahalak-hakan, siguro nga. At least kung nakakatulong po kami, naibsan ng inyong mga kalungkutan at ng inyong mga suliranin, okay nga, guardian angels na muna kami. Isang oras na magpapaka-angel kami. Aba, eto naman, galing bukas, kay... ay, hindi pala bukas. Sa susunod, magdadala ako ng pakpak. Ay, anong klaseng pakpak? Ako'y natatakot maganda yan. Hihiramin ko yung kay San Vicente Ferrer. Si Among talaga, eto po, may texter tayo. Ang sabi niya, si Among Jin daw, ay ikayo po ing metong karing guardian angels mi. Salamat pong dakal. Mi kalingwan ingang gewa yu para kay kami. Aba, former parishioner yan. Ay, sigurado. Nako, Among, yung ating mga guardian angels. Siyempre, di sasabihin nung kaaway ko yun, no? Ay, siyempre. Kaya, sasabihin nila, sinong diablo yan? Pero Among, ayun, may isang tanong kasi kahapon na hindi po natin nasagutan. Ano yun daw yung difference between diablo at demonyo? Kasi demons and ano yung diablo nga sa English? Pero same ano po ba yun, Among? Same o parehong pinanggalingan? Alin yung... Diablo, ano daw yung pinag-iba ng diablo? Diablo at demonyo. At demonyo. Well, dalawang sources ng words yan. Ang diablo po ay Greek ang origin, no? Ang ibig sabihin ng diablo ay ang manyalbag. He who scatters, no? Kasi yun ang trabaho ng diablo eh. Yung ayaw ng diablo kasi yung harmony, may harmony. So ang gagawin, sisintunaduhan kayo, no? Halimbawa, pag umaawit kayo, ang ganda-ganda nung blending ng melody ninyo. Papasok yung isa sintunado at sasadyain niya yun. Sisirain po niya, no? Yun, parang that is parang diabolic way of yun, no? Pero pagdating sa morals, yun yung alam niya nasa maayos kang kalagayan sa kabutihan, sisirain niya yun, no? Kaya ako magandang pratikong ginagawang halimbawa ng isang diablo ay halimbawa magpapamilya kayo, no? Mag-asawa kayo tapos yung mga anak niyo, you are such a very happy family. Tapos biglang may darating na babae sa buhay niyo. Opo. Nasisirain niya yung pagsasama ninyo. Yun. Diablo. Yun. Although tao siya, pero she's being used she's becoming a diabolic instrument. No?
Dahil po dun sa gawain niya. Oo, itatapon niya yun. Yung ang ano yung opposite ng opposite ng diabolic, yung the positive ay symbolic, no? Kasi ano naman ang symbolic? Yung symbolic pinagsasama. Kung yung isang bagay to symbolize something, parang pinag-uugma niya yung dalawa. Like halimbawa si Apon Gin at ang kabutihan. Si Apon Gin ay simbolo ng kabutihan. So, unites yung kabutihan do sa pagkatao. Now, kidding aside, yun ang symbolic. That's why angels are symbolic in their way of life. Kasi pag pagtatagpo ka, reconcile ka niya. And he will try to put you always on the right track, always with the right mind and with the right heart. Ito namang diabolic, boom. Kakalat niya yun. Sabi nga po nila Among, sabog. Sasabugin niya, no? Among, so yun yung diablo. Kaya kayo, pag tahimik ang buhay ng mga tao at ginulo ninyo, ayan, kayo yung nag-uugaling diablo. Okay. So, yung demon naman po, ang ibig niyang sabihin, so, yun yung tanong kung ano yung pinag-iba ng diablo sa demonyo o kung pareho lang ba sila. Uy, ikaw ang nag-research niyan, no? Siyempre, yung mga listeners natin, pag may tanong, kailangan talaga hanapin yung sagot. Halos buti pareho. Buti na lang nandiyan si Miss Googie. Halos pareho naman. Yung demon daw, galing din sa Greek pala. Kasi actually, yung alam kong mga daimon sa ano yun sa computers. Yung mga IT professionals, alam nila may mga daemon. Yung daemon, ibig sabihin, sa genius o yung may sense. Pero, yung pwede ding ibig sabihin, yung lesser or evil spirit. Yung parang demonyito. Yes. Diba? Maliit na bad spirit. Alright. Kasi, pwede Among, kasi ibig sabihin, may malaking evil spirit yun si Dawan, di ba? Oh yes, si Taning. Alam mo nung nasa Syria ako, sa Arab language kasi, nung nandun ako, pag tinanong anong pangalan niya, what's your name, Monsignor? Monsignor Jin. Nagtitinginan yung mga Arab Christians and even the Muslims kasi hindi nila masabi-sabi yung pangalan ko. Kaya tinanong ako, they would rather call me Eugenio o kaya Eugene, no? O Eugene. Nung tinanong ko yung kaibigan kong lawyer na Latin Catholic, sabi ko, something wrong with my name? Monsignor, sabi niya. Nakalimutan mo na that in the Arab language, jinn means bad spirit. Ayay, oo Sabi nga. ko, kaya yung word na genie in the lamp, galing din sa Arabic word yon, no? They are actually evil spirits pala. Ala, naloko na ako. Kaya anong tawag mo ngayon gawin nyo na lang akong George. Monsignor George. Kasi sika yung George na pangalan sa mga Catholic Christian, sa mga Arab Christians, sa mga Orthodox, si Mar Gorgios, Saint George, and di ba? Yan ang kanilang Nako. Natakot po ata sila Among nung marinig po nilang sabihin yung Jin. Siguro nataranta. O kaya sa mga bata hindi ko sinasabi yung pangalan ko na Jin. Kasi tumatawa talaga sila. Genie and the Lamp. Monsignor, yan ang pangalan ko sa tunog ng Araban. Monsignor Damonios. Diyos me. Ayan, marami na tayong, may mga kwentong text sa atin Ang sarap basahin, mamaya basahin natin. Pero sa ating listeners na iba, kung nais pa po ninyong humabol, habol po kayo at i-text yung inyong mga kwento o mga katanungan habang tayo nagpapatugtog ng isang maganda pang tugtugin. Where you will, there we will go.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Kanina may mga texters. Unahin ko muna yung kay Maresi kasi yun yung medyo maikli eh. Sabi niya, thank you daw kay Among Jean sa binigay po ninyong angel sa kanya. Yung may Gloria in Excelsis. Hindi ko binigay yun. Ang alam ko, dapat bayaran niya yun. Mares! Hindi, nakalimutan lang. Mares! Hindi, may Paano pinare-repair yan? siya. Tapos, I remember, it's an angel. Kung di ako nagkakamali, Ma'am Resi, kwan yun, resin yata yun. Resin. Dinala ko na dun sa gumagawa ng kahoy. Igawa mo na nga siya. Kako, naawa ako dahil resin yung angel niya. Naku! Ay, Ang with ganda all ngayon. my heart, tumongkar. Con todo corazon. Toda corazon. With all your heart. Ito, may isang magandang text sa atin from 1221. Kwentong angel eh. Sabi niya, Napon at Shuku HDMF. Ano po yung HDMF? Panayan ke atin niyang panayan. Anyang pababa na ako harap 7-Eleven, hakalingwan ko atin lang at long takbang pababa, 3 steps down. Bigla kong migwan, big step down. Bigla kong mipakde, and all of a sudden, may kapag-balance ko at adi ko menakbag. Balo ko, sinave na akong guardian angel ko. Inet Miranda po ini. Thank you. At manikwa akong idea sa discuss ka ring anak at tuturo ko. God bless us. Chingnet, mimingat ka. Mabasa pa mo po. Careful. Po papag-overtime yung guardian angel. Uy, pero Karen, nung Opo. seminarista kami din, may practice kami. Mhm. Diba? When you wake up, gusto mong magising ng maaga. Opo. Noon during our seminary days, to have an alarm clock was already a luxury, no? Bila magkaroon ka ng alarm clock at saka ng isang typewriter, oh boy, huwag ka doon. Talagang it's a luxury, no? Ancient. Oo, lahat Heaven kami na. ng pangarap namin. Wala kaming panggising na alarm clock. Magdidepende ka naman sa wristwatch mo na walang alarm. Minsan, hindi ka makakagising May din sa oras na pasoso gusto. ka. Alam mo, tinuturo sa amin ng aming mga spiritual directors. Ano po? The late Padre Pablo Fernandez. Noon, he taught me 2 things. Sabi niya, you pray to the souls in purgatory that Ayun. they wake you up. Opo. Yun, ginagawa yun eh. O kaya, you pray to your guardian angel to wake you up. Tingin ko yung guardian angel ko, Chin. Sasabihan ako, bilis! Nandin pa yan. Totoo. At ako talaga, ang effect ng ito kanina pinag-uusapan yung mga experiences. All my seminary days, pag sinabi ko sa mga although ang sa akin ay souls in purgatory, pero sigurado I'm sure tama din yung sa mga guardian angels ka magpagising, automatic nagigising ako. Sabi ko, alas 4 dapat gigising ako, lalo na pag may mga tribunal exams na kami noon, no? So you need to wake up early. Pagpatok ng 4 o'clock talagang para bang automatic na tumayo kang nagising, nagmulagat yung mata mo, no? Nagmulagat. O At ano Bumukas. bigla ka nagising. Opo. Yun ang epekto talaga. Tsaka among refreshed ka eh. Kahit puyat ka, di ba? May nagbiro nga sa akin, ay ba't ka sa guardian, sa mga puro souls in purgatory, sa guardian angels mo, baka sige ka manggigising sa'yo, kaluluwa. Ay, sabi naman multo, no? Hindi naman. Siya gusto siguro yung guardian angel dahil angelic face at may pakpak, no? Nako, itong isang text, maganda din. Pero talagang pinopromote tayo, ha? Plugging ng isang former parishioner ninyo, Among, from 6054. Sabi niya, good PM po, briming i-share kay kayo nandin pong 6 a.m. Mass Me, San Matias Parish. Pig homily na pong Among Bong Feliciano. Inkwentuhan nyo pong Among Jean. Sa akin naka-address pala to. Tungkol ka rin guardian angels. Pati po in guardian ng Among Jean Calagiuna. Sinabi, yung kwento po ninyo kasi na po na yung guardian angels, kung ano yung pangalan, baka sabi nyo, yung guardian angel ng Among Jean. Yes, Sinabi yun na ang pangalan.
rin pong among bong na agpangkang Monsignor Jean na angels do not impede our freedom. Itamong matua. Migplaging ya pa po yamong bong para king 91.9 nakabang mamangan tamong makiramdam king kwentuhang Katoliko. Salamat po Sister L.E. po. L.E. Parang kilala ko yun. Naku, salamat po Sister at salamat din kay Among Bong. Thank you. Uy, may text tayo dito din, oh. Galing naman kay Ching Doti Lacson. Sinasang-ayunan niya yung sinabi ko. Na pag siya naman daw, pag may sleeping trouble siya, hindi siya makatulog sa gabi, she prays to her guardian angel na maalis yung iniisip. Nakakatulog daw siya ng mahimbing. Oo, tapos may tanong siya dito, di po ba Padre Pio wrestled with the devil at night? It's a common experience yan, no, Chingdote, yung mga nagiging banal, yung sila Padre Pio, di ba, kinuwento ko na rin noon yung si Saint Francis, Opo. Si At John saka Mary si- Vianney, how he wrestled with the devil. Si Santa Teresa ng Avila, tinutokso pa yan ng demonyo. Naalala mo yung kwento na minsan nakita ni Santa Teresa, naghuhugas siya ng plato. Opo. Tapos napatingin siya sa may bintana, doon sa wall ng monastery, nakita niya yung demonyo. Nakaupo. Relax, kukuya-kuya pa. Tapos sabi nako, ni yaman na luklok. siguro sabi pa nga niya, folded wings, no? Ibig sabihin hindi siya active. Sabi daw ni Santa Teresa, kasi siya sanay na siyang nakikita niya yung demonyo, no? So sabi daw niya sa kanya, "Ba't nandiyan ka? You're not Sinita. active, no?" Sabi daw nung busy yung mga monghas mo. I have no time. Doon nakuha yung an idle mind is the playground of the devil, no? Tama. Kasi nga naman kung ano-ano yung iniisip. Kaya pag yung idle yung mind mo, katulad nung sinabi nga ni Ching Doti, kausapin mo yung guardian angel mo. Ask the guardian angel to keep yourself busy, your mind busy. Oo nga. Tama-tama po yun, Among. Kasi, di ba, pag gabi, winding down, wala ka nang iniisip masyado. Dapat inalis mo na yung palaisipan. Kaya, medyo idle na nga yung isip mo. Ayun, temptation. Yeah. Siguro. Tsaka, Among and Ate Karen, totoo po yung sinasabi nilang madalas pong matukso. Yung may mga iniisip po, no? Yung mga may problema, mga ganun po. Yeah. Sila po yung malapit sa tukso. Naku, speaking from experience ka, ha? Very convincing. Si Among, intrigation na naman. Nangiintriga na naman. Pero, naku, yung kapistahan ngayon, Among, summarize na po ninyo, oras na pala yung kapistahan sa araw na ito. Kapistahan ngayon, yung sinabi uli ni San Jeronimo. Kasi yung gospel ngayon yung tungkol nga doon, suffer not these little ones, for I tell you, sabi niya, no? Their angels stand before my presence every time. So do not insult, do not belittle these little ones, because their angels are out there to defend them. Ang sabi ni San Jeronimo, whose feast day we just celebrated 2 days ago, no? Yes. Sabi ni Saint Jerome, nung commenting on that particular gospel, how dignified is the human soul that the Lord even really appointed an angel to look after it. What is man, O Lord, that you should care for him, that you even consider him more than the angels. That's why the angels are put at his service and disposal. Ganda. Because yung nga, di ba, yung gusto nating i-conclude dun sa inumpisahan natin noon, that angels are one of those ways of indicating the presence of God in Right. us. Opo. And yung kanyang pagmamahal sa atin. Ako din siguro, pag mahal ko yung Santa Alma, mahal ko si Karen. Kung may power akong gagawa ko ng angel, bibigyan kita ng angel, no? Kasi pag hindi kita maasikaso, I will really put somebody, an angel,
Among yung angel I will na put yan. seraphims pa siguro sa iyo. Talaga naman mahal na mahal ako. Pero Oo. feeling ko, lalagyan niya ng buwisitan mene. Panay Opo. mo buwisita. Sutsutane po na. Di ba? Para Pero hindi sabihin ko boring. pero i-report mo sa akin ganun ginagawa, ha? Oo nga. Tuturuan po ni Among yung angel. Oo, kasi hindi ko nire-report lahat ng ginagawa ko kay Among Jean dahil mamaya kung ano-ano Oh. naman yung comment eh. Pero, ikaw, Chin, may pangwakas ka bago tayo magtapos? Yung mga angels na, ano yung sasabihin natin sa ating listeners tungkol sa mga angels? Siguro po, lalo na po sa mga matatanda. Matatanda na po, no? May edad na. Oh, may edad. Opo. Siguro po, alalahanin po natin ulit yung mga guardian angels natin. Kasi very important po sila eh. Sila po yung nagga-guide sa atin. Oo, huwag kakalimutan kahit tayo may edad na, yung guardian angels nandyan pa rin. And wag ho kayong mahiya. Pray to your guardian angel. At wag din kayong mahiya. Sing. Ay, oo nga. Angel of God, my guardian Si dear, Tita Shirley whom kasi- his love commits me here. Oh, Oh, diba? may Sit-sirit-sit. sit aliba. Oo nga. Pero wag lang nyo lang hong lakasan. Baka may makarinig. Medyo kala nang nangyari sa inyo. Ay, nako. Umabot na naman tayo sa oras ng pamamaalam. Kahit medyo bitin yung ating kwentuhan ngayon, itutuloy pa rin natin yan. Sa Martes, may bagong topic na naman. Pero abangan po ninyo kung ano yon. Tapusin muna natin ang ating episode sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon, magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabauhan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan, ng pangangatawan at kaluluwa. At ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadaman nyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. pagpalain tayo ng makapangyarihan. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo nawa at at ang kanyang pagbabasbas sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga ka-bright, ito po uli si Chinchin, ang inyong nakasalo sa tanghaling ito. Ang ka-bright, ha? Ako naman po si Among Jean. Have a happy weekend po. Magkikita-kita ulit tayo next week. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Siya'y papuri.